Tatlong insidente, 2 pamilya ang nasira, isang baryo ang tinatakbuhan ng mga turista, at sa gitna ng lahat, ang salitang ayaw banggitin ng mga tao, aswang. Babala, may malalakas na paglalarawan ng karahasan at mga traumatikong pangyayari sa kwentong ito. Kung may pinagdadaanan kayo, magpahinga muna at humingi ng suporta. May baryo sa Rizal na iniiwasan ng maturista, hindi dahil sa maganda o malayo, kundi dahil may mga bagay na hindi napapawi sa alaala ng mga tao. Hindi ito simpleng alamat lang, ito ang sinasabi ng mga nakasaksi. Ako si Rory. Ang kwentong unang ilalahad ko ay tungkol sa kapatid ko, si Kuya Rio, at sa araw-araw naming pagkaalipin sa isang pangalan na noon pa man ay nagdala ng takot sa aming lugar. 20 taon na ang nakalipas ng unang mabunot ang pangalan ni Rio mula sa mga bulong-bulong sa kanto. 20 taon na nakakulong siya dahil sa isang kaso, pinagbintangang pumatay kay Ana, isang babae na kinilala ng karamihan bilang biktima ng isang bagay na hindi nila maintindihan. Aswang, sabi ng ilan, may pangir, kumakagat sa leeg, sabi ng iba. Sa korte, hindi sapat ang ebidensya para maglahad ng paliwanag na malinaw sa mga mata ng batas, ngulit sapat para itapon ang buhay ni Rio sa dilim ng selda. Ayon sa kanya, hindi siya pumatay. Ayon sa pamilya niya, hindi rin. Ayon sa akin, ang totoo ay nagkaroon ng gulo sa pagitan ng grupo ni Ana at ng magkakapatid na sina Mira at Leon. At nang may nangyari, madaling lumabas ang pinakamadaling paliwanag, isang nilalang na hindi tao ang may sala. Sabi ni Kuya, nakita ko ang dugo, Rory, pero hindi ako yung gumawa. Yun ang chismis na kumabit sa pangalan niya at nagpasimula ng isang domino ng takot. Bago ang lahat ng ito, si Rio ay isang responsableng panganay. Nagtrabaho, umuwi ng maaga, nag-aalaga sa amin nang wala si nanay. Nang maaresto siya, iniwan niya ang aming maliit na bahay, isang karinderya na dati ibuhay na buhay tuwing tanghali, ang halimuyak ng adobo at sinigang, ang ingay ng kawali, mga upuan na paulit-ulit pinupunasan. Pagkalabas niya mula sa kulungan, pagkaraan ng 2 dekada, bumalik siya sa baryo na may kulubot at mga bakas ng oras sa muka, ngunit may determinasyon pa ring nanatili. Si Manang Lina ang nag-abot ng unang pagkakataon para kay Rio. Tagaluto siya sa karinderya ng bayan at parang ginamit ng tadhana ang pagkakagalap ng maliit na negosyo para bigyan si Rio ng bagong simula. Tumatanggap ako ng lahat ng gustong magtrabaho, sabi ni Manang Lina sa akin nang una siyang pumunta doon. May tindig siya na alam kong hindi basta-basta nagpapadala sa chismis, ngulit kahit siya, may mga lihim na alam lang ng kanyang mga mata. Noong panahon, nakilala ni Rio si Elaine, isang babaeng bulag na nagtitinda ng sampagita sa tapat ng simbahan. Kung may isang bagay na huminahon sa puso ni Rio pagkatapos ng mga taon sa kulungan, ito ang ngiti ni Elaine. Hindi niya ako tinitingnan. Natawa si Elaine minsan habang nagkakape kami sa likod ng karinderya, pero alam ko kung malinis ang puso niya. Hindi siya nakakakita ng mundo ng karaniwan at gawa-gawa, ngunit nakakakita siya ng tao sa paraang kakaiba. Tanaw niya ang init ng kamay, ang tunog ng mga tinig, ang paraan ng paghinga. Sa simpleng paraan na iyon, nabuo ang isang relasyon na tahimik at matibay. Ngunit sa baryo, ang tahimik na pag-ibig ay hindi sapat upang mapawi ang mga anino. Dumami ang mga usap-usapan, may nakitang anino sa tabi ng puno, may nabanggit na pagnangalit ng aso, may nakita raw na kamao ng isang tao na may mga galo sa lieg. Nakita ko ang mata, sabi ng isang kapitbahay. May pangil, hindi parang tao ang itsura. Ipinapahayag ng mga salita ang takot na hindi madaling maipaliwanag. Ang mga kwentong ito, paulit-ulit at palihim, nag-ambag sa isang bagong imahe ng baryo, isang lugar na may hindi magandang pangalan. Minsan, may mga bawalang alagang hayop, may mga palusot ang mga estudyante kapag gabi na, may mga tindahan na nagtatakdang magsarado ng maaga. At dahil sa modernong panahon, kumakalat ang kwento, hindi sa telebisyon, kundi sa pamamagitan ng mga nakarinig sa kanto, ng mga nagmamaneho na nag-uusap sa hintuan ng jeep, ng mga nagmamati sa simbahan. May media blackout din, sabi ng ilan, sa pilitang katahimikan mula sa lokal na pamahalaan
o kusang pag-iingat ng mga residente. Sa halip na malantad sa malawak na mundo, pinili ng baryo na itikom ang bibig at hintayin ang unos. Hindi nakataka-taka na naging mas malalim ang hiwaga. Isang gabi, may kumalat na balita tungkol sa isang bangkay na natagpuan malapit sa bakanting bahay ni Manang Lina. Hindi namin nakita ang mismong bangkay, hindi ito ipinakita sa publiko. Ngunit ang mga sabi-sabi ay mabilis kumalat. May kagat sa leeg, may manipis na bakas ng dugo sa sahig. Ang pangalan ni Manang Lina, na dati ay merong pagiging protektora, biglang napunta sa gitna ng tsismis. Namatay siya sa hindi inaasahang paraan. Hindi nakita ng sinuman, sabi ng isa pang kapitbahay. Tila lumabas ang sigaw ng gabi at inubos ang liwanag. Sa gitna ng lahat ng ito, si Leon, kapatid ni Mira, ay naging isang anino sa aming magkabilang dulo. Si Mira, ayon sa mga nangyari noon, ay laman ng kwentong nakapagdulot hindi lamang ng galit kundi ng pighati. Siya ang unang pinaniwalahang nasangkot sa isang insidente na pag-aari ng mga alamat. Leon, tahimik at mapanuring tao, madalas dumadaan sa karinderya sa madaling araw. Madalas siyang nakaupo sa sulok, sabi ni Manang Lina noon, tahimik, kumikilos ng parang naghihintay. Ang pagkakita ni Leon na parang nagmamasid lamang ay naging mas nakakatakot dahil sa mga kasunod na pangyayari. Isang madaling araw, may sumigaw sa kalsada. Ang mga kapitbahay ay nagising sa natanggay na hiyaw. Tinutukan ng ilaw ang harap ng karinderya, sabi ni Kuya, at ang kanyang boses ay kumakapit sa akin sa pag-aalala. May mga aninong sumalakay. Hindi agad namin naintindihan kung anong uri ng tao ang tumago sa aming pintuan. Hindi namin ilalagay sa forma ng eksaktong mga kilos ang nangyari. Mas maaliwalas at mas makapangyarihan kapag hinayaan mong bumuo ang utak ng imahen. Ngunit may isang bagay na malinaw. Nagbago ang hangin ng baryo ng gabing iyon. Nagkaroon ng pagsalakay sa karinderya. Hindi ito simple na away. Ito ay isang pagsubok ng lahat ng panlaban at pag-asa ni Rio. Inabot ko ang kutsilyo, sabi niya sa akin habang nakayapo kami sa dilim. Hindi para pumatay, para lang ipagtanggol ang mga naglalakad sa labas. Hindi niya alintana ang panganib noon. Proteksyon ang nag-udyok sa kanya. Sa gulo, nasaktan ang ilan, nawala ang paggain, nadurog ang mga panlasa ng sigla na matagal nang pinaglaruan ng baryo. Nakita ng mga pulis at sundalo ang hindi pangkaraniwang marka ng labanan. Sinundan ng investigasyon. Hindi naglaon. May natuklasang ebidensya na nag-ugnay sa isang grupo. At hindi ito simpleng grupo ng mga magnanakaw o gang. May pattern. Kanilang galaw, kanilang marka, at mga testigo na tahimik na nagbubunyag ng mga nangyari sa gabi. Ayon sa mga inireport ng pulis, hindi lang iisang individual ang nasa likod ng ilang kaso ng pag-atake. May organisadong grupo na kumikilos sa gabi, isang network na tila may pinuno. Nang mabunyag ang ilan sa mga piraso ng ebidensya, lumitaw ang pangalan ni Leon. Hindi ito agad tinanggap ng lahat. May ilan na hindi makapaniwala na ang tahimik na lalaking iyon ang magiging sentro ng lahat. Pero unti-unti nabuo ang larawan. May pinuno, may mga miyembro, may modus na paulit-ulit. Higit pa sa mga pisikal na ebidensya ang nag-udyok sa kordilyera ng takot. May mga pag-amin din. Sabi ni Mang Fred, sabi ng isang testigo sa amin, ako raw ang may ginawang kasalanan noon para iligtas ang sarili. Ang pag-amin ni Mang Fred ay parang biglang lumutang ang isang bato sa ilalim ng lawa. Nagsimulang tumalon at maglabas ng mga bula. May mga pagkakataon na ang mga natatagong katotohanan ay lumalabas dahil may isa o dalawang taong hindi na kayang tiisin ang bigat ng konsensya. At nang magsimulang magsalaysay ang ilan, nagsimulang magbalik ang pangalan ng kapatid ko sa ilaw ng hustisya. Ang korte at ang pulisya ay hindi agad nakapagtapos ng kaso sa isang araw. Ngulit nang nagkaroon ng mas organisadong pag-imbestiga, unti-unting inilahad ang pagkakaayos. Si Leon at ang grupo niya ang may gawain sa ilan sa mga pag-atake sa baryo. May mga saksi na nagbigay ng testamento, may mga follow-up sa mga bakanting bahay at may mga trail ng ebidensya na hindi mapapasawalang bahala. Hindi ko sasabihin dito na nag-iba agad ang pananaw ng lahat ng tao. Ang stigma ay hindi nawawala sa isang iglap,
Pero may nangyaring isang bagay na hindi namin akalaing mangyari. Napawalang sala si Kuya. Ang araw ng paglilinis ng pangalan niya ay hindi gaya ng sa pelikula. Walang trumpeta, walang maluwalhating pagsigaw. May tahimik na pag-iyak at pagbubukas ng mga lumang sugat. Ngunit sa puso namin, may panibagong simula. Hindi ko ito inasahan, sabi ni Rio nang pauwi kami mula sa hukuman. Binigyan ako ng pagkakataong bumuo muli. Ang karinderya na dati ay may mga upuang bakante at 8 taon ng pag-iiwan, unti-unti ay nabuhay. Pinunasan ng mga mesa, nilinis ang kalan at nagsimulang muling magluto si Manang Lina ng kanyang espesyal na dinuguan. At oo, may mga bumubulong pa rin tungkol sa pagkaing iyon. Ngulit mas madalas na ngayon ay usapin ng pagkain kaysa ng takot. Habang unti-unti kaming nagre-rebuild, alam ng lahat na hindi mawawala ang marka ng nakaraan sa baryo. Ang mga turista, kapag nakarating man sa malapit, naglalakad ng may pag-iingat. Paminsan-minsan may dumadaan na naghahanap ng kakaibang karanasan, pero karamihan ay umiiling at nagmamartsa pabalik sa sasakyan. Ang pangalan ng baryo ay may bigat at ang katahimikan na pumapalibot sa ilang kanto ay naging isang di nagsasalita na babala. Kung ang kwentong ito ay pumupukaw sa inyo, kung gusto ninyong marinig pa ang iba pang totoong kwento mula sa baryo, mag-subscribe na at i-like ang video para may dahilan akong ibahagi ang susunod na bahagi. Ngunit bago tayo tuluyang lumipad sa susunod na kabanata, hayaan niyong ilarawan ko pa ang ilan sa mga detalye ng buhay pagkatapos ng paglilinis ng pangalan ni Kuya. May mga gabi pa ring hindi kumikibo ang mga aso sa paligid ng karinderya. May mga lumang upuan na hindi na matatagpuan ang kaparehong kulay. May batang hindi na tumatayo sa kanto ng simbahan dahil takot na takot siya sa anino. May mga nagtitinda ng merienda na sinasabi na hindi na nila pinapakitang maalamat ang baryo dahil natatakot silang mawalan ng kita. Ang pag-iwas ng turista ay hindi lang dahil may pangyayari noon. Ito rin ay dahil may katahimikan na pinili ng komunidad, isang media blackout o kusang pag-iingat na nagmumula sa takot na ang kahit isang maliit na pag-uulat ay pwedeng magbukas ng sugat na hindi namin handang ilagay sa harap ng mga mata ng buong mundo. May mga gabi na ako mismo ay naglalakad papunta sa karinderya, sinusubukan ng hangin sa paligid. May huwes na nabuo sa isip ko. Kung susuklian mo ang takot ng baryo, ano ang kalalabasan? Ang paghihiwalay ng myth at katotohanan ay parang paghihiwalay ng sinulid na magkahalong pula at itim, minsan hindi na maibabalik sa dati. At sa mga sandaling iyon, naiisip ko si Elaine, tahimik na nagbibilang ng mga bulaklak, at si Kuya, gumagawa ng bagong plano para sa karinderya. May pag-asa, oo, ngunit may likas na mga pilas na hindi agad nagamot. Nagkaroon din ng mga pagkakataon na ang takot ay ginawang instrumento sa politika ng loob, hindi ng malalaking konseho, kundi ng maliliit na mga pag-uusap at mga pagmumuni sa sulok ng tindahan. May mga nagsasabi, mas mahusay isara ang baryo para manatiling payapa. May nagsasabi rin, ipakita natin sa mundo na nagbago na kami. Ngunit sino ang magpapasya kung hanggang kailan tatagal ang katahimikan? Sino ang magbubukas ng pinto at mag-iimbita ng mga bisita na muli? Habang sinasabayan ko ang pag-ikot ng mga pangyayari, lumilitaw ang isang pattern na mas malalim kaysa sa isang simpleng alamat. Ang baryo ay naging lugar ng dalawang karaniwang bagay. Una, ang posibilidad ng tunay na banta, isang organisadong grupo na kumilos sa gabi at nagdulot ng takot. At pangalawa, ang epekto ng tsismis, stigma at katahimikan sa reputasyon ng buong komunidad. Pareho silang may kapangyarihan. Ang isa ay nagpapahamak ng buhay ng mga biktima at nakakaapekto sa seguridad. Ang isa naman ay nagpapahirap sa mga inosenteng tao na pinangalanan at pinagdusahan ng akusasyon. Sa kasaysayan ng amin, ang dalawang puwersang ito ay nagtagpo sa pinakamasakit na paraan. Ngunit may isang bahagi ng kwento na hindi pa natin nahahawakan. Isa pang pamilya na pumasok sa baryo na may mabuting balak, ngunit unti-unti rin nahulog sa ibang uri ng dilim. Hindi ito kwento ng organisadong grupo. Ito kwento ng pagdurusa na dinala ng pagkalugmok sa droga at sakit ng isipan.
Kapag nabanggit mo sa mga residente ang pangalang Marcelo, may iba silang tingin sa muka. May iba't ibang antas ng pagkabigla at awa. Sa susunod na bahagi, ibubukas ko ang pangalawang mukha ng takot. Isang trahedyang nag-ugat sa personal na pagkasira at medikal na katotohanan. Pero bago tayo tumalon roon, hayaan nating manatili muna sa mga labi ng nagbangon na karinderya at sa mga bakanteng upuan na muling pinuno ng tsismis at pag-asa. Dumating sila Marcelo at Elsa sa baryo na dala ang pag-asang magsimula ng panibagong buhay. Hindi sila kilala noon, mga bagong salta mula sa probinsya, may daladalang pangarap at 4 na anak na masasabing tahimik at masipag. Umuuwi kami ng madaling araw nang maghanap ng trabaho, sabi ni Elsa nang una kong nakausap siya sa labas ng simbahan. Tuwang-tuwa si Elsa dahil may natatagpo ang munting kwentuhan sa palengke at isang kwarto na pwedeng ubayin. Bilang taong naninirahan din noon sa baryo, naalala ko ang kanilang mga ngiti. Mga ngiting puno ng tiwala. Hindi pa nila alam ang anino na nakatago sa sulok ng gabi. Sa umpisa, naging mahina ho ng kanilang buhay. Nagkakaroon ng maliit na pagtitinda si Elsa, mga gulay, bigas, ilang kakanin, habang si Marcelo naman ay naghanap ng trabaho bilang construction helper. Ang mga bata, si Boboy, Netnet, Toto at Isay, sumunod sa bago nilang paaralan at nagpunyaging makipagsabayan sa mga bagong kaklase. Para sa maraming residente, isa itong tipikal na kwento ng pagsisipag at paghahangad ng ikabubuti. Ngunit unti-unti, may mga bahaging pagbabago na hindi agad napansin sa labas. Paglaon ng pagdating ng Marcelo sa mga umanan, mga gabi ng hindi maipaliwanag na pagkawala, at ang mga mata niyang tila laging pagod at malalim ang iniisip. Ilang buwan ang lumipas nang magsimulang mawala ang regularidad ng trabaho. Nagkunwaring may kakulangan ng proyekto, nawala ng kliyente, at napilitang tumanggap ng sugalan at mga kabarkada na madalas sumahatak sa kanya sa sulok ng ilaw. Minsan hindi ko na siya nakikilala, sabi ni Elsa, at huminto siya saglit, tila pinipigil ang luha. Papunta raw siya sa gubat, pero kapag tinatanong ko, sinasabi lang niyang tinatanaw ang buwan. Sa tapes ng mga usapan ng kapitbahay, may mga sinasabing nakapanood daw si Marcelo ng kakaiba sa mga gabi. Mga aninong naglalaro sa dahon, mga balahibong kumikintab sa liwanag ng poste, mata na tila nagliliwanag sa dilim. May nakita kong mata, sabi ng isang kapitbahay, parang hindi tao ang titig. Iyon ang uri ng pagsasalaysay na mabilis kumalat. Hindi dahil ito ang pinakatumpak na paliwanag, kundi dahil madali itong tanggapin kapag takot ang naghahari. Ang pagbabago sa pag-uugali ni Marcelo ay hindi nagtagal bago naging mas malubha. Nagsimulang humina ang kanyang pangangalaga sa bahay, hindi na siya tumutulong ng maayos sa mga bata, madalas na lang siyang magising sa kalagitnaan ng gabi na nanginginig at nagpapakilos ng mga kamay na parang may sinasalubong. Sinabi niya sa akin na may sumisilip na tao sa bintana, ani Isay, ang minor de edad sa kanilang 4 na anak, habang tahimik na inuusap ko siya sa gilid ng kalye. Sabi niya, naglalapit daw ang isang babae na may mahabang buhok at puting damit. Ang mga kwentong ito kapag pinagsama-sama, nagbunga ng takot at paghaalala sa mga kapitbahay. Sinimulan nilang bantayan ng bahay nila Marcelo, naglalagay ng ilaw sa paligid at nag-oorganisa ng mga pagsasalo-salo upang hindi siya iwanang mag-isa. Ngunit hindi sapat ang mga simpleng pag-iingat kapag ang suliranin ay mas malalim at hindi lang nakikita sa mata. Sa paglipas ng panahon, lumalim ang pagkahumaling ni Marcelo sa mga bisyo. May mga nagsasabi na ang mga tawag ng liga at pangkat na kanyang sinalihan ay nagtulak sa kanya sa droga, hindi lamang upang makapagpatay ng oras, kundi upang panagutin ang mga anaraw na halo-halo sa isip niya. May araw na hindi na niya kilala ang sarili sa salamin, may gabi na nagsasalita siya nang wala namang taong kausap. Nagmamadali siya minsan palabas ng bahay na nakajacket kahit mainit ang panahon, sabi ni Elsa. Bumabalik siya na lantad ang mga palad at naaalala ko pa kung paano niya sinabihan ng bata na huwag mananganiping madilim. Ang ganitong mga eksena, mga piraso ng pang-araw-araw na kakilakilabot ay hinubog ng mga kapitbahay sa sarili nilang haka-haka hanggang sa maging isang nakakatakot na buo. Isang gabi nagkaroon ng serye ng ulat mula sa kapitbahayan. May kumalat na ingay, may sumisigaw na bata, may mga bangungot na natagpuan sa sala. Hindi namin ilalagay sa eksaktong detalye. Hindi tayo magpapalabas ng tahasang imahin dito. Ngunit sapat nang sabihin na isang bagay ang naganap na nagbago ng lahat. Ang nasabing hangganan sa pagitan ng pagkaparanoia at katotohanan ay nawala. May nasaktan, may nasira, at sa gitna ng kaguluhan, isa sa mga anak ni Marcelo ang natagpuang walang buhay.
Hindi namin bibigyan diin ang marahas na eksena. Ang mahalaga ay ang epekto. Isang pamilyang dati pinagkakatiwalaan ng komunidad ay biglang naging pokus ng takot at luhang hindi madaling iwaksi. Sinakluhunan siya ng kapitbahay nang siya ay hulihin. Ang sumunod na araw ay puno ng mga pulis na nag-iikot sa lugar. Maraming tao ang nagtingin, ngunit iilan lamang ang naglakas loob magsalita. May pananagutan ng isang tao kung may ginawang kasalanan, sabi ng isang opisyol. Ngunit sa mga usapan sa kanto, hindi na iyon ang pangunahing tanong. Ang mas malalim na tanong ay kung ano talaga ang nangyari sa isipan ni Marcelo. Ito ba ay dahil sa bisyo lamang o may ibang bagay na nagdulot ng ganitong pagkabulok? Ang korte at ang mga investigador ay nagsimulang mag-ayos ng mga piraso. Nangyari ang pangiial at pagkuha ng mga ulat at isang pananaliksik ang isinagawa upang tuklasin kung ano ang tunay na nangyari. Habang tumatakbo ang investigasyon, may mga piling testigo ang nagsalita at ang mga kapitbahay ay nagbigay ng kani-kanilang bersyon. Minsan, kung tinitingnan mo siya ng malapitan, parang may nagbabago sa kanyang muka. Sabi ng isa, parang nabubuo ang isang ibang anyo. Ito ang mga salita na madaling ginawang kwento ng mga hindi nakakita sa buong pangyayari. May mga nagtataka, hindi ba dapat ang komunidad ang mag-protect sa kanila, hindi hiwalayin? Ngunit ganon ang takbo ng takot. Pinaghahati-hati nito ang pag-iisip ng tao. Nagiging malakas ang chismis at ang chismis naman ang humihila sa mga susunod na hakbang. Sa kaso ni Marcelo, mahalaga ang isang malinaw na pagtingin sa pagitan ng krimen at ng sakit. Pagkatapos ng arestasyon at pagsasampa ng kaso, isinalalim siya sa mga psychiatric evaluation bilang bahagi ng proseso. Hindi ito agad na desisyon ng hukuman, may mga legal na hakbang na kailangang sundin. Mulit ng pinagsama-sama ang mga ulat mula sa mga doktor, mga testigo at mga tagasunod. Lumabas ang isang larawan. May kombinasyon ng matinding substance abuse at mga sintomas na tumutugma sa seryosong kondisyong pangkalusugan ng isip. Ang diagnosis na isinulat sa mga ulat na sinusundan ang mga dokumentadong pagsusuri ay nagsasabing mayroong malubhang sakit sa pag-iisip na kinakailangang gamutin sa isang ospital para sa psychiatric care. Hindi natin babalingin ang salitang iyon bilang hatol ng moralidad. Ito ay isang medikal na pahayag na naglalayong unawain ang pinanggagalingan ng mga kilos. Ang nosyon ng aswang sa kasong ito ay naging paraan para ipaliwanag ang hindi maipaliwanag. May mga kapitbahay na nagpahayag na nakita nila ang hindi pangkaraniwang behavior at ginawa nilang alamat ang paliwanag. Ngunit nang dumaan sa proseso ng pag-iimbestiga at pagsusuri, lumitaw ang mas mundanong paliwanag. Isang tao na nahulog sa droga, nagkaroon ng malalang pagpagulugang sa pag-iisip at gumawa ng mga bagay na hindi na sa kanyang pagkakahawak. Ang komunidad, na dati ay natatakot sa mga kwentong kakaiba, ngayon ay naharap sa ideya na hindi lang alamat ang gumulantang sa kanila. May tunay na sakit na dapat humanap ng lunas. Hindi ito naging madali para sa pamilya ni Marcelo. Si Elsa ay napilitang harapin ang trahedya ng pagkawala at ang mga anak ay kinailangang harapin ang stigma ng komunidad. Minsan may tumatawid na naglalakad at hindi kami tinatanaw. Sabi ni Elsa, parang may ilaw sa kanilang mga mata na hindi namin mabasa. May mga araw na ang mga kapitbahay ay nagdadala ng pagkain. May mga araw naman na halos hindi mo makita ang liwanag sa kanilang muka. Sa loob ng institusyon na pinuntahan ni Marcelo, sinubukan ng mga doktor na istabilize siya at magbigay ng therapy. Hindi agad natatapos ang proseso ng paggaling. Ang klase ng sakit na ito ay nangangailangan ng mahabang panahon ng pag-aalaga at pag-intindi, at hindi lahat ng komunidad ay may kapasidad o kaalaman para dito. Habang lumalalim ang kwento ni Marcelo sa dokumento ng komunidad, nakita namin ang dalawang mag-ibang muka ng baryo. Ang muka ng nag-orkestrang pananakot, ang organisadong grupo na minsang kumilos sa gabi, at ang muka ng pagkakawatak-watak dahil sa trahedya ng isang pamilya at sakit ng isipan. Pareho nilang nakaambag sa imahe ng baryo bilang isang lugar na dapat iwasan. May mga turista na dumaan noon at nakita ang mga bakanting bahay, ang mga upuan na hindi napupunan, ang mga tindang nagsara ng maaga. May iba namang nagpasakali na lumapit at tinanong kung ano ang nangyari at natuklasan nila ang mga matang hindi gustong magpaliwanag. Ang imahe ng baryo ay nagmistulang isang kwaderno na may mancha, hindi madaling tanggalin. May lumabas ding mas malalim na epekto.
Ang katahimikan na pinili ng komunidad upang protektahan ang sarili ay naging paraan din para mapanatili ang stigma. Kapag hindi mo pag-uusapan ng muka ang nangyari, natatali ang takot sa katahimikan. May mga pamilya na nagpasyang umiwas magsalita dahil natatakot sa paratang. May mga nagtakbuhan na hindi na nangungumpisal dahil sa takot sa paghuhusga. At para sa mga turista, ang kombinasyon ng mga bakanting tindahan, saradong karinderya sa gabi at mga usap-usap ang mabilis kumalat ang nagmumungkahi ng isang lugar na may kasaysayan ng karahasan. Hindi ito kasiyasiyang prangkaan para sa mga dumadaan. Hindi maikakaya na ang unang kwento, ang kaso ni Kuya Rio at ang karinderya, ay isang halimbawa kung paano maaaring umiral o organisadong panliligalig. At ang ikalawang kwento, ang trahedya ni Marcelo, ay nagpapakita kung paano ang sakit, kahirapan at bisyo ay maaaring magbunsod ng mga pangyayari na madaling gawing alamat o paniniwala sa hindi makataong nilalang. Ang dalawang ito, pinagsama, ay humantong sa 4 na pangunahing dahilan kung bakit iniiwasan ng mga turista ang baryo. Una, dahil sa aktwal na banta ng mga naganap na pag-atake at ang pagkakabuo ng isang grupo na kumikilos sa dilim. Pangalawa, dahil sa malalalang insidente ng karahasan na kumalat bilang kwentong nakakapanghihilakbot. Pangatlo, dahil sa tahimik na pag-iwas ng mga residente, ang media blackout at kusang pag-iingat na nag-iiway ng mga panibagong kwentong hindi nasasagot. At panghuli, dahil sa walang tigil na stigma at chismis na naglalagay sa baryo sa isang label na mahirap tanggalin. Sa mga ginawang paglilinis at pagsisikap ng batas, may mga tagumpay na nabuo, maliit man o hindi. Ang pagbabalik ng pangalan ni Kuya Rio ay nagbigay ng pag-asa sa ilan. Ang karinderya ay muling nagsigla, nagbalik ang ilan sa kanilang araw-araw na gawain at si Rio at si Elaine ay nagpatuloy sa pagbuo ng kanilang munting tahanan. May yabag sila ng pagipagong plano. Nag-usap kami minsan tungkol sa pagdiriwang, sa simpleng kasal na may handa para sa kapitbahay. Maliit na pagtitipon na puno ng pasasalamat dahil sa ikalawang pagkakataon. Hindi kailangan ng malaki, sabi ni Rio nang mapag-usapan namin ng mga plano. Ang mahalaga, may kapayapaan at may kasama. Sa mga sandaling iyon, nakikita mo ang tibay ng tao, ang kakayahang bumangon kahit na may mabibigat na alaala. Ngunit hindi lahat ng sugat ay gumagaling ng mabilis. Pagpasok ni Marcelo sa isang psychiatric facility ay isang paalala na ang kalusugan ng isip ay seryosong bagay at hindi dapat gawing lokasyon ng kwentong nakakatakot. May mga doktor na nagsisikap, may mga therapist na nagpupunyagi, ngulit maraming hadlang, pinansyal, kultura at edukasyonal ang pumipigil sa napapanahong pag-aalaga. Ang karanasan ng pamilya ni Marcelo ay naging babala. Kapag ang komunidad ay hindi handang magbigay ng suporta at pag-unawa, maaaring umusbong ang talagang trahedya. Ito ang isang dahilan kung bakit may mga turista na mas pinipiling umiwas. Nakikita nilang hindi lamang ang panganib ng pag-atake, kundi pati ang mga bakas ng trauma at pagpupulisado ng sistemang panlipunan. Maraming residente ang nagtanong pagkatapos ng lahat ng ito, paano babawiin ang pangalan ng baryo? Paano tatanggalin ang takot na nakaukit sa pangalan nito? Ang sagot ay hindi simple. May mga nagsimulang mag-organisa ng community outreach, may mga nagsimula ng night patrols, at mayroon ding nag-ayos ng tahimik na pag-uusap sa media upang magbigay linaw, hindi upang i-expose ang baryo, kundi pang humingi ng tulong at ipakita na may pagbago. May mga simpleng hakbang, pag-ayos ng ilaw sa lansangan, pag-ayos ng mga bakanting bahay, pagbuo ng counseling para sa mga apektadong pamilya. Ngulit may isang bagay na laging umiiral, ang panahon. Ang panahon ng magpapakita kung ang baryo ay muling bubuo ng tiwala mula sa sarili at sa mga bisita. Sa aking pag-iikot sa baryo ngayong mga huling buwan, nakita ko ang ilang pagbabago, mga palatandaan ng pag-asa at mga labi ng nakaraan na hindi mawawala. Nakita ko sina Rio at Elaine na nagkukulot ng mga bulaklak para sa maliit na pagdiriwang nila. Nakita ko sina Elsa at ang ilang kapitbahay na pilit nagpapakita ng tapang sa harap ng nakaraan. Nakita ko rin ng mga batang tumatawa sa kanto kahit na may mga gabi pa rin na may takot sa kanilang mga mata. At kapag natuon ang gabi at ang mga poste ng ilaw ay parang umuukit ng mga anino, may mga ilan pa ring dumadaan na umiikot ng mabilis sa kanilang sasakyan, mukhang nagmamadali. Bakit iniiwasan ng turista ang baryong ito? Ito ang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa aking isip. Kung iisa-isahin ko, dahil may mga tunay na grupo na kumilos sa dilim, dahil may mga malulupit na pangyayari na inalumpihay ng takot, dahil may katahimikan at media blackout na nagpapatibay ng misteryo,
At dahil may mga sugat ng pamilya at individual na hindi agad na pagtugunan, ang kombinasyon ng lahat ng ito ang naging rason. Ngunit may isa pang layer. Ang kwento ng baryo ay hindi monokulay. May pag-asa, may pagkilos, at may mga taong nagnanais magbukas muli ng pinto. Hindi para burahin ang kanilang nakaraan, kundi para muling itaguyod ang tiwala. Bago ako magtapos, nais kong ibahagi ang isa pang maliit na tagpo na nanatili sa puso ko. Isang gabi, naabutan ko si Elaine na naglalakad sa gilid ng karinderya, may hawak na maliit na playlist ng mga bulaklak. Tumingin siya sa akin at ngumiti ng tahimik. Lumalakad ako mula nang dumating si Rio, sabi niya. Masaya ako. Ang simpleng pangungusap na iyon, walang ingrande, walang dramang eksena, ay sumasalamin sa esensya ng buhay na nagpapatuloy sa kabila ng lahat. Ang baryo ay puno ng kwento, mga kwento ng pag-asa, ng pighati, ng pag-recover. At ang mga turista, marami ang maiwas, oo. Ngunit may ilan ding dumarating dahil sa kuryosidad, dahil sa pagnanais na malaman ang totoong kwento at dahil sa pag-asa na makita ang pagbabago. Kung mayroon kayong kilala na nagmula sa ganitong uri ng kwento o kung may alam kayong lugar na may katulad na karanasan, ibahagi ang video na ito. Mag-comment kayo ng inyong opinyon. Ano ang tingin ninyo sa pagitan ng alamat at ng katotohanan? Nagpapasalamat ako sa bawat isa na nakinig hanggang dulo. Sa huling salita, ang baryo namin ay iniiwasan ng mga turista hindi dahil lang sa alamat, kundi dahil sa magkakahulong sugat na nag-ukit sa pangalan nito. At habang may pagbabago man o wala, ang ilan sa mga nakaranas ay naninikip pa rin ang dibdib tuwing madilim ang gabi.